Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ni Gemini. First card po ninyo, we have the Badger Spirit. Be fearless and bold. Okay? So, hindi na pwede ngayon yung lalamya-lamya, hindi na pwede rito yung panghihinaan ng loob, 'di ba? Yung kulang yung confidence. Kailangan maging fearless na kayo and bold sa pag-atake sa mga sitwasyon sa buhay, lalo-lalo na yung mga plano ninyo, 'di ba? Hindi na pwede dito yung you will be playing small. Kailangan maging bold and buong tapang ninyong simulan ang pag take ng steps para ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mong ma-achieve, yung mga pangarap na gusto mong marating, mga goals na gusto mong ma-hit, no? Parang ganoon. Kaya ano kayo ngayon, no? Magiging adventurous, 'di ba? Pwedeng maging ganoon, no? Kaya good luck sa iyo. Kaya mo 'yan. Freedom is yours. Ayan. So, malaya kang gawin. No? So, this is good, no? Na malaya kang gawin ang gusto mong gawin. Malaya kang gamitin kung ano man ang klaseng diskarte na napag-isipan mo. 'Di ba? At pwede kasi, 'di ba, na dati hindi ka siguro makagalaw ng galaw na gusto mo kasi baka someone is preventing you from doing so or baka something is preventing you from doing so. Pwedeng ganun din, 'di ba? Kaya ngayon, malayang-malaya kang gawin, kung ano man yung gusto mong gawin. So this is really beautiful. Talagang um aalagwa ka dito, no? Parang ngayon na yung time mo. No, this is the perfect timing na siguro para talagang umangat ka na doon sa ladder of success. Kaya this is parang siguro things are being lined up na sa path mo sa ngayon, para talagang patuloy na umasenso ka na sa buhay. So, this is synchronicity number 33, okay? Double numbers. So, this is also a master number. Very powerful number din ito. Kaya, I suggest po, pakitignan po ninyo sa i-google po ninyo kung anong ibig sabihin ng master number 33 for more guidance. Okay? Thank you. So, we have number 41. Love is all around. Ayan. So, napakaganda rin, di ba? Kasi, yung love, will be a big influence para sa inyo sa ngayon. Hindi lang ito yung pagmamahal mo sa sarili mo, pagmamahal mo sa ginagawa mo, but even sa surroundings mo, 'di ba? Mararamdaman mo or makikita mo na there is love all around you, no? Mga tao sa paligid mo, siguro mga mababait, very supportive, encouraging, mga magagandang kalooban ng mga tao, yung gano'n, no? And meron din ako naririnig na pets, no? Siguro even yung mga alaga ninyo, kung meron kayong mga fur babies or other kinds of pets na meron kayo sa bahay, inaalagaan ninyo. Siguro, feel na feel din ninyo yung love nila para sa'yo, yung love ng spirit animal sa'yo, maaaring ramdam mo din yun. So, good luck sa'yo. Tignan natin kung ano pa mga messages para sa'yo. And by the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. At saka, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video po kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Thank you. So, we have the serpent, knowledge and healing. So, this is really beautiful kasi mas marami kayong matututunan or meron kayong mas gustong matutunan sa ngayon. Maybe you're expanding your knowledge, expanding your studies, no? Ang iba siguro sa inyo, baka babalik kayo sa school for formal schooling or baka online or maybe you will be doing your own research para makuha ninyo yung mga information na gusto ninyong matutunan, gusto ninyong makuha. So, pwedeng may ganong ganap, no? Healing, no? Pwedeng ang iba sa inyo dito, may mga physical ailments, may mga physical discomfort na pwedeng nararamdaman at baka
sa ngayon, magsisimula ka na din na maramdaman mo yung pagbabago sa inyong pakiramdam. Maaaring magkakaroon ka na din ng ng improvement, no, sa inyong physical health, no? Pwedeng ganon. We also have the bard. Wow. So, ang iba sa inyo, siguro very poetic, very very artistic, at siguro meron kayong inclination towards music, no? At ang music na yan, na connection ninyo, hindi lang siguro sa mahilig kayong kumanta or makinig ng music, but maybe pwedeng nagsusulat din kayo ng kanta, or nagtutugtog kayo ng musical instruments, and maaari, no, na yung interest ninyo na yan is going to play a significant role sa buhay ninyo sa ngayon. Maaaring ito yung mag-i-inspire sa'yo lalo, ito yung magpupush sa inyo na mas sipagan ninyo ang ginagawa ninyo, 'di ba? Kasi kapag ginagawa mo ang kung ano ang love mong gawin, tulad nito, mahilig kang magsulat siguro, you're a poet, you're also a musician. Kapag lagi mong ginagawa yan, it makes your vibration, high, 'di ba? It raises your vibes. Kaya, kapag mataas ang vibes mo, yung frequency mo, so mas excited ka, mas masaya ka, mas excited ka. Kaya maraming parang you will be inspired, 'di ba? To be doing whatever it is that you are planning to do. So we also have the frog, decluttering ito, no? Decluttering ito, purging, releasing ng kung ano man ang hindi mo na kailangan, no? So, probably yung paglilinis na to, magsisimula kayo sa physical space, no? Sa living space niyo, maybe gusto mo na maglilinis ngayon ng bahay, ng closet, ng cupboards ninyo, 'di ba? And even yung yung ninyo siguro office space, so siguro gusto ninyo ngayon, no, na talagang maglinis, mag-declutter. So, which is good. At hindi lang yan dyan nagtatapos, you are also going to clean up, 'di ba, yung mga emotional baggages ninyo. So, siguro, uunahin lang muna ninyo yung paglilinis, pag-organize ng physical living space, kasi nga, 'di ba? Aminin natin na kung magulo ang paligid natin, magulo, makalat ang nakikita ng mga mata natin, psychologically, it's affecting us in a bad way, 'di ba? In a negative way. Kaya siguro ngayon, siguro kalat na talaga ng paligid niyo, kaya yun muna ang uunahin niyo, kasi the more na makalat ang makikita ng mata, pati yung nararamdaman natin, ang isip natin, makalat din, 'di ba? Magulo din. Kaya siguro ito muna yung unahin ninyo. Ito muna yung prioritize ninyo. Clean up, declutter, no, yung physical living space, and then that is the time, no, na makakapag-relax ka na, mas makakapag-isip ka na ng maayos, and you'd be able also to to declutter your thoughts, feelings, and emotions, 'di ba? Yung isip at ang damdamin naman ninyo rito yung ida-dissect ninyo, at tatanggalin din ninyo sa ngayon. Figure out ninyo kung ano yung mga dapat na i-keep, ano yung mga dapat na tanggalin, katulad na lamang ng mga emotional baggages, no? You are also going to remove that, no, sa inyong dibdib. So, good luck. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages ni Gemini. So, we have Wheel of Fortune. Holy moly. See? So, you know what? Swerte ito, no? This is good luck and good fortune on your side. Kaya maraming pagbabago ang pwedeng maganap, maraming changes ang pwedeng maganap, maraming mangyayari siguro rito na travel, movement, physical movement, yung gano'n. At sana dyan, no? Sa physical movement, yung pagde-declutter ninyo ng space ninyo, 'di ba? So, Wheel of Fortune, napakaswerte. It's gonna bring you success. It's gonna bring you positive changes. Kumbaga, mababaliktad na sa ngayon ang inyong sitwasyon sa buhay. Kasi kung dati, medyo magulo. Kung dati, siguro na kayo, ang tawag dito, kung dati, let's say, magulo na yung, kumbaga, you have hit the rock bottom. Diba? Pwedeng ganon. Ngayon, mababaliktad na ang inyong sitwasyon. Things are going to turn around for the better, at makakaahon ka na sa hirap, makakaahon ka na sa problema, yung mga ganon, no? Kaya
Good luck sa iyo. Ano? At saka, ano pa ba? Meron kong sasabihin. Kaya din magsisimula, no? Magsisimula ng pumasok ang swerte kasi panahon nito ng pagde-declutter ng buhay mo eh. Magtatanggal ka ng mga negative energy, negative things, thoughts, situations, 'di ba, sa buhay mo. Kaya magkakaroon ka ng room for the better. Diba? Magkakaroon ka ng space, ng room sa buhay mo para sa mga positibong kaganapan, pangyayari, tao. Kaya ito, diba? Papasok na yung swerte. Kasi nawala na, no? Dahil sa pag-declutter mo, nawala na yung mga hindi magagandang kaganapan, hindi magagandang bagay, pakiramdam sa buhay mo. So, what else? We have Pentacles, Six of Pentacles. So, this is generosity energy, So, since meron din tayong Wheel of Fortune, so, meron ditong swerte pagdating sa pera. And, talaga, ito na yung simula, Gemini. This is going to be the start of abundance and prosperity, to come into your life. Ito na yung simula ng pagpasok ng kasaganaan, sa buhay ninyo. So, we have Seven of Wands. Ayan, mag-iingat din kayo, na huwag kayong masyadong huwag kayong papadala sa mga intimidation ng ibang tao, mga nagsusutsot sa inyo, mga nambubuli siguro sa inyo. So, huwag kayong masyadong, huwag mo nang patulan ng mga yan. Kaya, tama yan, na hindi ka, ngayon, nasa defensive mode ka, pero you're not doing anything yet. Kumbaga, nagbabantay ka lang, nagta-timing ka lang, naghihintay ka lang ng kung ano yung gagawin ng mga tao sa paligid mo before you take action. So, maganda yan hindi ka basta-bastang nagra-react, kundi tinitignan mo ang sitwasyon. You are discerning kung ano yung gagawin nila, para makapaghanda ka. Kasi pwedeng pwedeng merong mga naninira sa'yo, merong mga nambubuli sa'yo, yung mga ganon. Pero hindi ka rin naman dito impulsive, So, inaaral mo din ang mga ginagawa nila. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.